Sa kailaliman ng kagubatang Pilandok, may isang lihim na samahan na matagal nang umiiral sa anino ng kasaysayan. Tinatawag silang mga Antingero, mga tagapangalaga ng mga sagradong mutya na taglay ang kapangyarihang hindi maipaliwanag ng agham at siyensya. Pinamumunuan ng samahang iyon ni Mang Ramon, isang matandang mandirigma na may hawak ng mutya ng kidlat, ang pinakamatinding mutya sa kanilang grupo. Sa isang iglap lamang, kaya niyang gumalaw na parang kidlat, mabilis, matalim, at walang kapantay. Dahil sa kanyang lakas, respeto at takot ang ibinubunyi sa kanya ng lahat. Ngunit sa kabilang dulo ng samahan, naroon si Mokmok, isang payat, tahimik, at madalas ay tulala. Siya ang pinakabata at pinakahinang miyembro. Ang kanyang mutya ng alitaptap, isang maliit na ilaw na ang tanging kakayahan ay magbigay liwanag sa dilim. Sa bawat misyon ng mga Antingero, si Mokmok ay palaging nasa likuran. Hawak ang liwanag sa kanyang palad, siya ang nagsisilbing gabay sa madidilim na landas at kuweba. Ngunit sa tuwing matatapos ang laban, panlilibak ang inaabot niya. Uy, Mokmok, salamat sa ilaw ha. Kung wala ka, madidilim ang selfie namin. Sabay halakhak ng isa sa mga Antingero, si Dado. Magtanglaw ka na lang habang kami ang lumalaban, dagdag pa ni Kaloy, sabay daplis ng kanyang balikat sa balingkinitang katawan ni Mokmok. Tahimik lamang si Mokmok. Alam niyang wala siyang lakas gaya ng iba. Ngunit sa puso niya, may lihim siyang pinanghahawakan, ang kanyang pagtingin kay Gracia, ang magandang anak ni Mang Ramon. Isang babaeng may matalim na mata, mapagmataas ang tindig, at tila kay hirap abutin ng tulad niyang walang silbi. Bakit pa nga ba ako nandito? Tanong ni Mokmok sa sarili habang nakaupo sa batuhan, pinagmamasdan ng mga Antingero habang nag-eensayo. Ngunit sa mismong araw na iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa katahimikan ng kagubatan, isang aninong gumagapang mula sa lupa ang lumitaw. Isang presensya na matagal nang hindi gumagalaw. Muling nagising ang pinakamatinding panganib ng kanilang panahon, ang lahi ng mga gabunan, ang mga aswang na kayang maglaho sa usok, sumanib sa anino, at lumuson ng kaluluwa. At walang sino man ang handang humarap sa kanila, maliban sa isang binatang ang liwanag ay matagal nang hinamak, ngunit kailan may hindi tuluyang nawala. Sa gitna ng masukal na gubat ng Pilandok, habang naghahanda ang grupo ng mga Antingero para sa panibagong misyon, naroon si Mokmok sa gilid. Hawak niya ang maliit na mutya ng alitaptap, isang butil ng liwanag na kumikislap sa kanyang palad. Banayad ang sinag nito, halos parang hininga lamang ng isang munting bituin, hindi nakakasilaw, hindi nakakatakot, hindi kamangha-mangha. Tahimik. Mokmok, pwede bang ilapit mo yang ilaw mo rito? Hindi ko makita kung nasaan yung itak ko, sigaw ni Dado habang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Agad siyang lumapit at iniabot ang liwanag. Ngunit hindi pa siya nakakatayo, isang Antingerong tinatawag na Silas ang sumingit, sabay tawa, yan lang talaga silbi niya, ilaw boy. Bakit hindi ka nalang magtayo ng tindahan ng lampara sa bayan? Dagdag pa ng isa, sabay tawanan ang buong grupo. Napayuko si Mokmok, sanay na siya sa ganitong treto. Ngunit sa kaloob-looban niya, masakit pa rin. Alam niyang may halaga ang kanyang mutya, kahit hindi ito kapangyarihang pandigma. Sa kabilang dako, lumabas mula sa kubo ang isang dalagang may matalim na mata at makapangyarihang presensya, si Gracia, ang anak ni Mang Ramon. Suot niya ang kanyang pulang bandana, tanda ng kanyang pagiging leader sa mga darating na panahon. Handa na ba ang lahat? Malamig ang boses ni Gracia. Bukas, may misyon tayo sa Calvario Falls. May namataan daw na mga nilalang na hindi kayang sugpuin ng karaniwang tao. Lumapit si Mokmok at mahinang nagtanong, may kailangan po ba akong gawin, Gracia? Tumingin si Gracia sa kanya mula ulo hanggang paa, saka tumalikod. Kung ilaw lang ang kaya mong ibigay, siguraduhin mong hindi mamatay ang liwanag habang kami ay lumalaban. Hindi na siya nagsalita pa. Ang kanyang dibdib ay parang piniga. Alam niyang hindi siya tinitingnan ni Gracia bilang kapantay, higit lalo bilang isang tagapagtanggol. Habang natutulog ang grupo sa gabi, mag-isa siyang umupo sa ibabaw ng isang bato. Pinagmamasdan niya ang mutya sa kanyang palad. Tahimik itong kumikislap. Siguro nga, hindi ako para sa kanila, bulong ni Mokmok. Pero, bakit ba ako nabigyan ng mutya kung wala namang saysay ito? Isang bulalakaw ang dumaan sa kalangitan.
Sa saglit na iyon, sumumpa si Makmak sa sarili, anuman ang mangyari, hindi siya aalis. Hindi siya susuko. Darating ang araw, at ang liwanag niya ay makikita rin. Nagtipon ang lahat ng mga antinjero sa gitna ng bilog na bato sa puso ng gubat, isang sagradong lugar kung saan ang mga mutya ay pinapahinga at pinapalakas ng enerhiya ng kalikasan. Dito nagaganap ang pagpupulong bago ang bawat misyon. Tumayo sa gitna si Mang Ramon, ang pinuno. Bagamat puti na ang buhok at kulubat na ang balat, ang kanyang tindig ay matikas pa rin. Sa kanyang dibdib ay nakasabit ang mutya ng kidlat na parang lumalabas-labas pa ang mumunting boltahe ng kuryente. Mga kasama, aniya, isang malupit na panganib ang lumitaw. Ayon sa ating taga-subaybay, nakita sa Calvario Falls ang mga gabunan, ang lahi ng mga aswang na matagal na nating iniiwasan. Mabilis silang kumilos, nananahan sa anino, at kayang tunawin ang laman ng katawan ng tao gamit lang ang kanilang laway. Nagkatinginan ang mga antinjero. Hindi ito ordinaryong kalaban. Ang mga gabunan ay kilala sa buong kasaysayan bilang halos hindi matalo. Maging ang matatapang ay natitiklop kapag sila ang kaharap. Hindi ba't pinatalsik na natin sila noon? Tanong ni Dado. Bumalik sila. At mas malakas, sagot ni Mang Ramon. Ang kailangan natin ay pagkakaisa. Walang maliit na ambag sa laban na ito. Bawat mutya ay may silbi, malakas man o mahina. Tila ba panandali ang tumingin si Mang Ramon kay Makmak na nasa dulo ng bilog. Napansin iyon ng ilan, at si Dado ay muling nagkunwaring umiilaw ng flashlight sa kanyang mukha gamit ang kamay, sabay bulong, baka makatutok lang ulit ng ilaw ang bida natin. Napahigpit ng hawak si Makmak sa kanyang mutya, ngunit hindi siya nagsalita. Sa gabi ring iyon, habang ang lahat ay naghahanda, bigla na lamang naramdaman ni Makmak ang kakaibang lamig sa hangin. Sumipol ito sa pagitan ng mga puno, at kasabay ng pagaspas ng mga dahon ay ang isang boses na parang bulong ng libingan. Siya ang una naming kukunin. Napalingon si Makmak, ngunit wala siyang nakita. Ngunit sa di kalayuan, may nakita siyang usok na tila may hugis, isang anyong tao, lumulutang at waring tumatawa ng mahina. Tumindig ang balahibo niya. Hindi siya maaaring magkamali. Isa iyon sa mga gabunan. Agad siyang tumakbo pabalik sa kampo, habol hininga, at sinigaw, Mang Ramon. May gabunan na sa paligid. Nagkagulo ang mga antinjero. Kinuha nila ang kanilang mga anteng, sandata, at nagtipon sa gitna. Ngunit pagkakita nila sa paligid, wala na ang nilalang. Tahimik na muling nagsalita si Mang Ramon, hindi pa ito ang simula ng labanan. Subalit malinaw na, tayo na ang sinusundan nila. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan ni Gracia si Makmak. Sigurado ka bang gabunan ang nakita mo? Malamig pa rin ang tinig nito. Tumanggaw si Makmak. Sigurado ako. At, binalaan nila tayo. May kukunin sila. Sumeryoso ang mukha ni Gracia. Kung totoo man ang nakita mo, kailangan naming mas mapagmatsyag. At, salamat. Hindi inaasahan ni Makmak ang huling salitang iyon. Ha? Anong sabi mo? Sinabi kong salamat, ulit ni Gracia, sabay lakad palayo. Napangiti si Makmak kahit bahagya. Sa unang pagkakataon, tila nakita ni Gracia ang kanyang silbi. Ngunit hindi niya alam, ang gabunan ay may plano na. At sa unang pagsalakay, ang mismong puso ng samahan ang tatargetin nila. Madaling araw. Mahimbing pa ang tulog ng karamihan sa mga antinjero sa puso ng gubat. Maliban kay Makmak, na palaging gising ng mas maaga. Nakaupo siya sa isang malaking ugat ng punong balete, pinagmamasdan ang munting sinag ng kanyang mutya na kumikislap sa dilim. Biglang may naramdaman siyang kilabot sa hangin. Ang kanyang mutya ay nagliwanag ng kusa, isang hudyat na may panganib. May paparating, bulong niya sa sarili. Bago pa siya makatayok, isang nakakabinging alulong ang yumanig sa kagubatan. Kasunod nito, ang madilim na ulap ay bumaba sa lupa, mga aninong tila usok, na gumagapang sa lupa, sa puno, sa hangin. Gabunan. Mabilis ang pangyayari. Nagising ang buong kampo sa sigawan. Bangon. Narito na sila. Lumundag si Dado mula sa kanyang higaan, tinatawag ang kanyang anteng-anteng ng bakal. Si Silas ay agad lumaban gamit ang mutya ng apoy, habang si Gracia ay kinuha ang itak ni Mang Ramon.
Subalit sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na pagsabog ng anino ang lumitaw sa gitna, isang gabunan na higit sa lahat ng gabunan ang itsura, mataas, maitim ang balat na parang paso, at ang mga mata ay pula. Ako si Pugutan, ang sabi ng nilalang. Pinuno ng mga gabunan. Dumating ako upang kunin ang puso ng inyong lakas. Itinutok niya ang kanyang itim na kamay kay Mang Ramon. At bago pa man makalapit si Gracia o ang mga Antingero, wala na si Mang Ramon. Naglaho siya sa isang iglap. Iniwan lamang ang bakas ng itim na usok at ang amoy ng sinunog na dahon. Ama! Sigaw ni Gracia, lumuhod sa lupa. Hinayla siya sa anino. Sigaw ni Silas, wala tayong laban sa ganong klaseng nilalang. Nagpanik ang ilan. Ang iba ay nagmungkahing lumikas muna sa mas ligtas na lugar. Walang may gustong sumugod sa tirahan ng gabunan, ang lalim, isang kuweba sa ilalim ng lupa na nababalot ng kadiliman at alingaw-ngaw ng mga patay. Wala tayong laban sa kanila, bulong ni Dado. Si Mang Ramon lang ang may kakayahang lumaban sa kanila. Tapos na ang laban. Ngunit tumayo si Mokmok, tangan ang kanyang munting mutya ng alitap-tap na ngayon ay mas matingkad ang liwanag kaysa dati. Kung walang lalaban, ako ang manggenguna. Nagtinginan sa kanya ang lahat. Mokmok, huwag kang magpatawa, ani Silas. Mutya ng ilaw lang meron ka. Panlinis ng insekto sa gabi. Wala sa lakas ang tagumpay, mariing sagot ni Mokmok. May liwanag akong dala, at kahit madilim ang lalim, hindi nila ako kayang baliwalain. Kung kaya ko lang magbigay ng ilaw, ipapakita kong sapat na ang liwanag para mapawi ang dilim. Tahimik ang lahat, hindi dahil sa tiwala, kundi sa pagkabigla sa kanyang tapang. Tumanggaw si Gracia, bagamat luhaan pa. Kung ikaw ang may lakas ng loob, sasama ako. Sumama rin si Dado, si Silas, at ang iba pa, dahil sa kahihiyan na ang tinatawag nilang pinakamahina, ang unang tumindig. At sa gabing iyon, tumulak sila patungo sa lalim, sa pugad ng kasamaan. Isang kuweba sa pinakailalim ng kagubatan ng pinag-aralan, isang lugar na matagal nang itinuturing na bawal, hindi lang dahil sa mga nilalang na nananahan dito, kundi dahil sa takot na tila tumitira sa bawat sulok ng bato, bawat patak ng tubig, bawat buntong hininga ng hangin. Tahimik ang paglalakbay ng grupo. Walang kumikibo, tanging ang mumunting liwanag mula sa mutya ni Mokmok ang nagsisilbing gabay nila sa madilim na daan. Walang sinag ng buwan dito, bulong ni Gracia habang mahigpit ang hawak sa itak. Parang hindi lang ito kuweba. Para itong bibig ng isang halimaw. Nang marating nila ang bungad ng lalim, nagpa siya ang grupo na hatiin ang kanilang puwersa. Si Mokmok ang nanguna, hawak ang kanyang mutya na kumikislap ng matingkad na dilaw. Pinagmasdan siya ni Dado, at sa unang pagkakataon, may bakas ng paggalang sa kanyang mga mata. Habang papasok, nagsimula na ang epekto ng kuweba. Ang mga bato ay tila humuhuni. Ang mga anino ay gumagalaw kahit walang pinanggagalingang ilaw. At sa bawat hakbang nila, pakiramdam ni Mokmok ay may mata sa bawat gilid ng lagusan. Biglang, mula sa kisame ng kuweba, bumagsak ang tatlong gabunan. Mapuputi ang mata, waring piniratang uwak na may matutulis na kuko. Sa liwanag, kayo'y walang lakas. Sigaw ni Mokmok. Itinaas niya ang kanyang mga kamao, at mula sa kanyang mutya ay kumawala ang bulk zone ng liwanag, mga alitap-tap na tila apoy ang kislap, bumalot sa kanyang katawan. Suntok LIWA. Isang suntok ang pinakawalan niya sa pinakamalapit na gabunan. Sa halip na matulak lang ito, ang nilalang ay naluso, parang natunaw sa liwanag, sabay ang sigaw na puno ng pighati. Nagulat ang lahat. Mokmok, anong ginawa mo? Tanong ni Silas. Hindi ko alam, sagot ni Mokmok, nanginginig pa ang kamay. Pero ang liwanag ng mutya ko, hindi lang para magbigay ilaw. Nakakasunog ito ng kadiliman. Napasinghap si Gracia. Liwanag na bumubura ng kasamaan. Yan ang tunay na kapangyarihan ng mutya ng alitap-tap, sabi ng isang matandang boses mula sa dingding ng kuweba. Lumitaw mula sa dilim ang isang nilalang, isang gabunan na tila hindi ganap na aswang, kalahating tao, kalahating anino. Ang liwanag na yan, sabi ng nilalang, ay itinago sa mutyang pinakahamak. Dahil ang sinumang may liwanag na sapat para tunawin ang kasamaan, ay ang siyang pinakamapanganib sa lahat ng aswang. Tinitigan siya ni Mokmok. Nasaan si Mang Ramon? Ngumiti ang nilalang. Nasa kailaliman. Kasama ng hari namin, si Pugutan.
Pero kung totoo ang taglay mong kapangyarihan, baka ikaw lang ang may kakayahang makalusot sa kanya. Kung ganon, sagot ni Mokmok, hindi ako titigil hanggang hindi ko siya nailigtas. Mas lalo pang dumilim habang palalim ng palalim ang paglalakbay ni na Mokmok sa loob ng lalim. Ang liwanag ng kanyang mutya ang tanging humahawi sa usok, sa anino, at sa panlilinlang ng kuweba. Ang mga kasamahan niya'y patuloy na sumusunod, ngunit damang-dama ni Mokmok na kung hindi dahil sa liwanag ng kanyang mutya, matagal na silang nalunod sa kadiliman ng puok na iyon. Sa wakas, narating nila ang dulo ng kuweba. Isang malawak na silid ng bato, basang-basa, may halimuyak ng dugo at buhangin. Sa gitna nito, nakakadena si Mang Ramon, sugatan, halos wala ng malay, ngunit buhay. At sa kanyang tabi, nakaupo sa trono ng mga bungo. Si Pugutan. Ang balat nito'y parang abo. Ang mata'y lumiliyab. Ang kanyang tinig ay parang sabay-sabay na bulong ng libo-libong bangkay. Nagbalik kayo, ani Pugutan. At may bagong tagapagdala ng liwanag. Mokmok, ang hamak. Napatingin si Mokmok sa kanya. Hindi ako ang mahalaga. Ang ilaw na dala ko ang makakasira sa iyo. Talaga bang naniniwala kang liwanag lang ang kailangan para talunin ako? Tumayo si Pugutan, hawak ang isang itim na mutya na umuugong sa kanyang palad. Ang dilim ay hindi lang kasamaan. Ito'y takot, puot, inggit, lahat ng tinatago ng mga tao. At ako ang laman ng lahat ng yon. Biglang sumiklab ang buong kuweba sa itim na apoy. Tumakbo ang mga antinjero para iligtas si Mang Ramon, habang si Mokmok ay humarap kay Pugutan. Ang dilim ay parang buhay na kablang humahampas sa kanya, ngunit sa bawat galaw, ang mutya niya ay kumikislap. Suntok LIWA. Tinamaan ng kamao ni Mokmok si Pugutan sa dibdib, at sa unang pagkakataon, napaatras ang hari ng mga gabuunan. Napasigaw ito. Umalangaw-ngaw sa buong kuweba ang isang tunog ng pagkasunog. Ah! Anong uri ng ilaw iyan? Hindi lang ito ilaw, sigaw ni Mokmok. Ito ang katotohanan. Ang mutya ng alitaptap ay hindi basta ilaw, ito ang sinag ng loob ng taong hindi sumuko kahit kailan. Muling, sinugod ni Mokmok si Pugutan. Sunod-sunod na suntok, bawat isa'y may kasamang alitaptap na tila mga bituin sa gabi. Sa bawat tama, ang balat ni Pugutan ay lumulusaw, at ang kanyang sigaw ay parang tili ng mga patay. Hindi ka makakatakas sa liwanag. Sigaw ni Mokmok. Sa huling sandali, tinutok niya ang dalawang palad sa mukha ni Pugutan, at binigkas. Ilaw ng lahat ng nagmamahal sa katotohanan, MAGLIWANAG ka. Sumiklab ang liwanag na hindi basta liwanag, isang bulk zone ng purong sinag, kulay ginto at puti, na pumuno sa buong lalim. Natunaw si Pugutan, kasama ang kanyang trono, ang mga anino, at ang mga multo ng kadiliman. Nang muling tumahimik, nakita nila si Mang Ramon na gising na. Tumayo ito, bagamat marupok pa, at lumapit kay Mokmok. Tunay kang anak ng liwanag, Mokmok, aniya. Pasensya ka na, sa mga panahong hinusgahan kita. Lumapit si Gracia. Tumitig siya sa mga mata ni Mokmok, may luha sa kanyang pisngi. Patawad. At, salamat. Ngunit ngumiti lang si Mokmok at tumalikod. Hindi ko ito ginawa para sa inyong pagtanggap. Ginawa ko ito dahil ito ang tama. At may mas malawak pa tayong kailangang ipagtanggol. Pagbalik ng mga antinjero sa kanilang pamayanan, sinalubong sila ng buong bayan na nagbunyi sa kanilang tagumpay. Hindi lang dahil nailigtas nila si Mang Ramon, kundi dahil sa balitang napuksa na ang pinakamatinding banta ng kagubatan, ang lahi ng gabuunan. Ngunit higit sa lahat ng pinuri, ay si Mokmok. Dati siyang kinukutya, tinatawag na lampara, ilaw-ilaw, at walang silbi. Ngayon, siya ang tinuturing na bayani. Maging si Dado at Silas, ang pinakamatitigas sa grupo, ay lumapit sa kanya, sabay sabing. Mokmok, ikaw ang ilaw na hindi namin kailanman naintindihan. Patawad, kapatid. Ngumiti si Mokmok. Salamat. Pero hindi pa dito nagtatapos ang laban. Habang masaya ang buong pamayanan, may isa pang tanong na nabubuo sa puso ni Mokmok, ano nga ba ang susunod niyang hakbang? Nang mawala ang gabuunan, nagsimula ring kumalat ang balita na sa malalayong lugar ay may ibang uri pa ng nilalang, mas tusok ang ngipin, mga nilalang ng dilim na hindi lang naninirahan sa kagubatan, kundi pati sa puso ng tao. Samantala, si Gracia, anak ni Mang Ramon, ay tahimik lang na nanonood sa kanya.
Hindi niya malaman kung paano haharapin ang damdaming matagal niyang inilihim. Sa isang gabi, sa ilalim ng buwan, nilapitan niya si Mopmok sa harap ng ilog. Mopmok, alam kong matagal na kitang hindi pinapansin. Mali ako. At ngayon, kung handa ka, handa akong umibig sa'yo. Bungad na tinig ni Gracia. Nagkatinginan sila. Ngunit ang sagot ni Mopmok ay banayad, puno ng lungkot at pag-unawa. Gracia, matagal kitang minahal. At kung ibang panahon ito, baka tinanggap ko ang pag-ibig mo ng walang pag-aalinlangan. Pero ngayon, napagtanto kong mas kailangan ako ng bayan. Marami pa tayong kailangang ilawan. Marami pa akong dapat iligtas. Namunguho ang luha sa mata ni Gracia, ngunit tumango siya. Ang tunay na ilaw, hindi lang sumisindi para sa isa. Sumisindi ito para sa lahat. Naglakad palayo si Mopmok, suot ang kanyang itim na kapote, ang mutya ng alitaptap na nakakabit sa kanyang dibdib, ngayon ay kumikislap sa mas matatag, mas payapang liwanag. Sa kanyang likuran, nagsimulang umawit ang mga insekto, ang mga hayop, at ang kalikasan, parang kinikilala ang bagong tagapagdala ng ilaw. At sa di kalayuan, mula sa anino ng isang puno, isang matandang babae na may dalang tungkod ang ngumiti. Simula pa lang ito, batang Mopmok. Ang mutya ng alitaptap ay liwanag sa dilim, pero may mga dilim na hindi basta liwanag lang ang makakatalo. Hindi pa man ganap na naluluma ang saya ng tagumpay laban sa gabunan, isang malamig na gabi ang dumating sa pamayanan ng mga Antingero. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin ni Mopmok na may kakaibang anino na gumagalaw sa mga gilid ng gubat, maliliit, maitim, at walang anyo. Isang gabi, habang siya'y nag-iisa sa gilid ng gubat, biglang may humaplo sa kanyang balikat. Lumingon siya, ngunit wala siyang makita, maliban sa mga aninong walang katawan na unti-unting lumalapit. Mopmok, isang malamyos na tinig ang narinig mula sa dilim. Hindi mo kami nakikita, ngunit narito kami ang mga aninong walang katawan, nilalang ng isang kakaibang dilim na hindi nasusupol ng iyong mutya. Nagulat si Mopmok at nanatiling nakatayo, ngunit hindi natakot. Ang kanyang mutya ay patuloy na nagbibigay liwanag sa paligid niya. Kung gayon, ano ang nais ninyo sa akin? Tanong ni Mopmok. Maging tagapamagitan ka, sagot ng tinig. Kailangan naming makipag-ugnayan sa iyo dahil may malaking panganib na darating, isang dilim na hindi kayang selawan ng kahit anong ilaw. Nang magsalita ang tinig, isang malamlam na anyo ang unti-unting bumuo mula sa mga aninong ito, isang babaeng may mahahabang itim na buhok, mata na parang ulap, at katawan na tila usok lamang. Ito si Lila, paliwanag ng tinig. Ako ang nagtatanggol ng mga naiwang kaluluwa ng gubat. At ngayon, kailangan namin ng iyong tulong para ipagtanggol ang bayan mula sa paparating na panganib. Si Mopmok ay tahimik na nakinig, damang-dama ang bigat ng tungkuling ibinibigay sa kanya. Hindi lang siya tagapagdala ng liwanag, ngayon, siya ay magiging tulay sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa kanyang dibdib, ang mutya ng alitaptap ay kumikislap ng mas maliwanag, tila ba naghahanda sa mas malalim na laban. Mula nang makilala ni Mopmok si Lila at ang mga aninong walang katawan, hindi na siya muli naging ganap na payapa. Sa bawat gabi, madalas siyang pinupuntahan ng mga aninong iyon, nagtuturo sa kanya ng mga lihim ng gubat na dati ay hindi niya alam. Isang gabi, sinabi ni Lila, Mopmok, ang dilim na paparating ay hindi lamang pananakot. Isa itong pagsubok sa puso mo at sa lakas ng iyong mutya. Hindi sapat ang liwanag. Kailangan mong yakapin ang anino sa loob mo upang magtagumpay. Hindi maintindihan ni Mopmok ang ibig sabihin nito, ngunit naniwala siya sa matandang tinig. Sa araw, sinanay niya ang kanyang katawan, pinagbantayan ang gubat at bayan, at pinalawak ang kakayahan ng mutya. Natutunan niyang hindi lang ilaw ang maibibigay nito, ngunit ang init, ang proteksyon, at ang lakas. Samantala, palihim na kumalat ang balita sa bayan na may mga tao na nawawala sa mga paligid ng gubat. Mga hayop na dati tahimik, ngayon ay nagiging agresibo. Isang gabi, nagising si Mopmok sa isang sigaw. Tumakbo siya palabas ng kubo at nakita ang isang batang lalaki na nilalamon ng dilim, isang aninong walang katawan. Gamit ang mutya, pinukpok ni Mopmok ang anino at sinindihan ang paligid ng liwanag. Lumayas ka, sigaw niya. Sa bawat suntok ng mutya, ang dilim ay unti-unting naitataboy. Nawala ang anino at ligtas ang bata.
Ngunit habang naglalaho ang dilim, naramdaman ni Mokmok ang isang malakas na presensya, isang mas matandang kalaban na hindi niya pa nakikita. Napagtanto niyang ito ay simula pa lang ng tunay na laban. Pagkatapos ng insidente sa batang nilalapitan ng dilim, hindi na nakatulog si Mokmok sa magdamag. Nasa isip niya ang sinasabi ni Lila, kailangan mong yakapin ang anino sa loob mo. Habang naglalakad siya sa gilid ng gubat, napansin niyang dumarami ang mga aninong walang katawan. Ngunit sa halip na takutin, sinubukan niyang kausapin sila. Sino kayo? Ano ang nais ninyo? Tanong niya. Isang aninong malumanay ang tumugon, kami ang mga naiwang kaluluwa ng kagubatan, mga biktima ng mga nang-aapi, pati na rin ng mga sariling kinatatakutan. Sa taglay mong liwanag, kami nakakita ng pag-asa. Doon niya naisip na ang tunay na anino ay hindi lang sa labas kundi nasa puso rin ng tao, ang takot, galit, at pighati na kailangang harapin. Isang matandang anino ang lumapit kay Mokmok at sinabing, upang talunin ang darating na panganib, kailangan mong maging buo, hindi lang liwanag, pati anino. Huwag matakot sa sarili mong kadiliman. Dama ko sa alaala ni Mokmok ang isang pangyayari noong bata pa siya, noong tinawanan siya dahil sa mahina niyang mutya, noong nadama niya ang hiya at lungkot. Ngayon, naunawaan niya, ang kanyang kahinaan noon ay bahagi ng kanyang lakas ngayon. Muling nilingga ni Mokmok ang kanyang mutya. Hindi lamang ako ilaw sa dilim. Ako ang tulay ng liwanag at anino. Handa na siya sa susunod na pagsubok. Dumaan ang ilang araw na may kakaibang katahimikan sa paligid. Ngunit sa likod ng katahimikan, unti-unting lumalakas ang puwersa ng dilim na nagmumula sa mga aninong walang katawan. Naging mas mahirap para sa mga Antinjero ang kanilang mga misyon. Isang gabi, tinawag ni Lila si Mokmok sa gitna ng gubat. Mokmok, malumanay niyang sabi, ang iyong mutya ay may higit pang kapangyarihan kaysa sa iniisip mo. Pero kailangan mong pag-aralan kung paano gamitin ito ng buo, hindi lang ilaw, kundi apoy at sandata rin. Tinuruan siya ni Lila ng isang sinaunang ritual upang mapalakas ang mutya ng alitaptap. Kailangan niyang maglakbay sa puso ng gubat, sa lugar kung saan sumisiklab ang mga kidlat tuwing bagyo, dito ipapasa ang apoy ng kidlat sa kanyang mutya. Hindi nagdalawang isip si Mokmok. Sa tulong ng mga Antinjero, nagtungo siya sa pinakamalalim na bahagi ng gubat, sa isang lugar na tinatawag nilang pusod ng kidlat. Doon, sa gitna ng malalakas na kidlat at kulog, inilagay ni Mokmok ang kanyang mutya sa ibabaw ng isang bato habang nagdarasal. Bigla, isang kidlat ang bumagsak mula sa langit, dumampi sa mutya, at nagliyab ito ng isang maliwanag na apoy na nagbigay ng bagong lakas kay Mokmok. Ngayon, sabi niya sa sarili, hindi na lang ako ilaw. Ako ang apoy na susunog sa dilim. Pagbalik ni Mokmok sa pamayanan, dama niya ang kakaibang lakas na damaloy sa kanyang katawan. Hindi na lamang isang liwanag ang kanyang taglay, ngayon, may apoy na siyang maaaring pagsunugin sa mga aninong walang katawan. Nagtipon ang mga Antinjero sa paligid niya. Mokmok, sabi ni Dado, alam naming lumakas ka, pero paano mo gagamitin ang apoy na iyan laban sa dilim? Ngumiti si Mokmok, hindi lang ito laban ng lakas, kundi ng puso. Sa apoy na ito, kayang sunugin ang takot at pighati sa puso ng bawat isa. Sa tulong ninyo, ay lalaban natin ang bayan. Habang lumalakas ang banta ng mga aninong walang katawan, nagtulong-tulong ang grupo. Pinangunahan ni Mokmok ang mga misyon, gamit ang apoy mula sa kanyang mutya upang palusugan at paalisan ang mga anino. Ngunit isang gabi, dumating si Gracia sa kanya. Lumapit siya na may dalang alay. Mokmok, mahina ang tinig. Handa na akong maging kasama mo sa laban, at higit pa doon. Ngunit tumango si Mokmok at mahinang sagot, hindi ngayon, Gracia. May responsibilidad akong kailangang unahin, ang bayan. Napatingin si Gracia, nauunawaan ang tapang sa puso ni Mokmok. Lumipas ang mga araw, unti-unting nabawi ni Mang Ramon ang lakas habang pinipilit ng grupo ni Mokmok na higpitin ang depensa laban sa mga aninong walang katawan. Mas matindi ang laban ngayon, hindi lamang dahil sa dami ng kalaban kundi dahil sa iba na ang lakas ni Mokmok, hindi na siya palaging kinukutya, kundi hinahangaan at pinagkakatiwalaan. Isang gabi, nagkita ulit si Mokmok at si Gracia sa ilalim ng punong kahoy, kung saan unang nag-usap sila ng tahimik. Huwag mong isipin na hindi ko gusto ang gusto mo, bulong ni Gracia.
Alam kong ang ginawa mo para sa bayan ay higit pa sa kayang suklian ng mga salita. Ngunit hindi ko may tatago na ako'y nahulog na sayo. Tumitig si Makmak sa mga mata ni Gracia, naglalagablab ang damdamin pero may tinatabing lungkot. Gracia, malumanay niyang sagot, mahal kita, ngunit ang bayan ang mas mahal ko ngayon. Hindi ko pwedeng pabayaan ang mga tao na umaasa sa akin. Hindi pa panahon para sa atin. Napailing si Gracia ngunit inunawa ang desisyon ni Makmak. Naging mas matatag pa siya sa pagtulong sa mga Antinjero bilang katuwang ni Mang Ramon. Habang naglalakad si Makmak pauwi, napatingin siya sa kanyang mutya ng alitaptap na ngayon ay kumikislap na may apoy, hindi na lamang ilaw, kundi simbolo ng kanyang tapang at pagsasakripisyo. Isang gabi, dumating ang balita, ang pinakahuling puwersa ng mga gabunan, pinamumunuan ng isang malupit na aswang na may mutya ng kidlat, ang pinakamalakas sa lahi nila, ay papasok na sa gubat. Layunin nitong wasakin ang lahat ng Antinjero at sakupin ang kanilang teritoryo. Nagtipon ang mga Antinjero, pinamumunuan si Makmak at Mang Ramon, upang harapin ang pinakamalaking laban sa kanilang buhay. Sa pagsisimula ng laban, gumalaw si Makmak ng mabilis, gamit ang bagong lakas ng mutya ng alitaptap. Ang apoy mula sa kanyang mga suntok ay sunod-sunod na naglalaho ang mga anino, habang ang liwanag ay nagsisilbing gabay sa kanyang mga kasama. Pinangunahan niya ang pangkat na sumugod sa pinakahuling kuta ng gabunan. Doon, hinarap nila ang malupit na pinuno ng mga aswang. Isang matinding bakbakan ang naganap, kidlat laban sa apoy, anino laban sa liwanag. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay si Makmak gamit ang kakaibang kapangyarihan ng kanyang mutya, na hindi lang nagbigay liwanag kundi apoy na nagpawala sa pinakamadilim na kalaban. Pagkatapos ng labanan, habang humihinga ng malalim ang lahat, lumapit si Gracia kay Makmak, hawak ang kamay niya. Salamat, Makmak. Ngayon, handa na akong makasama ka, sa laban, at sa buhay. Ngunit ngumiti si Makmak, salamat, Gracia. Ngunit ang bayan muna ang aking tahanan. Ang pagmamahal ko ay para sa lahat, at di pa panahon para sa akin na magpahinga. Sa dulo, si Makmak ay naging simbolo ng katapangan at sakripisyo, pambinatang nagdala ng liwanag at apoy sa pinakamadilim na gabi ng kanilang bayan. Lumipas ang mga buwan mula sa matinding labanan. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa kanilang bayan at gubat. Si Makmak ay kinilala na hindi na lamang bilang pinakamahinang Antinjero, kundi bilang tunay na bayani. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi pa tapos ang kanilang laban. May mga anino pa rin na naghihintay sa dilim, mga bagong panganib na darating. Isang araw, habang naglalakad sa gilid ng gubat, napansin ni Makmak ang isang maliit na alitaptap na kumikislap sa dilim. Napangiti siya. Hindi ako nag-iisa, bulong niya. Sa kanyang mga kamay, ang mutya ng alitaptap ay nagliwanag, hindi lang bilang ilaw, kundi bilang apoy ng pag-asa para sa bayan. Handa na si Makmak na ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang ilaw at tanglaw sa madilim na gabi.